Finest China, mayaman nga ba talaga at totoong namimigay ng pera sa kanyang mga challenges? Or isa lang tong malaking chika, chorba, eska, eklabu, or pautot lang for the sake of clout? Finest China, 1M ka na moms. Challenge naman po kahit 1M lang po para sa pagpagawa lang bahay namin ng pamilya ko. Nabigla rin ako sa 1M mo. Pero sige, go. Gagawin po natin to. Kaya call niyo po ako. O eto walang aawat walang aawat. Threesome to. Sian Gasa versus Finest China versus Tito Mars. Putang ina. Battle of the Bex na Beck Laban 2024. Sa bunutan. So recently, nagkakagulo ang mga mosang sa internet. Puta, pag chismis talaga, buhay na buhay ang dugo ng mga mosang ha? Bumaho na ang lahat ng nakababad na damit. Walang maglalaba ngayon. Unahin ang chismis. Cancel ang paglalaba. Chismis ang priority. At yun nga, nagkakagulo ang mga mosang sa internet dahil sa mga kontrobersya na kinasasangkutan ni Finest China. Sa mga hindi nakakakilala kay Finest China, si Finest China ay isang content creator na nakabase sa Hawaii. At nakilala itong si China Spina dahil sa kanyang mga contents na challenges na kung saan ichina-challenge siya ng kanyang mga followers na bigyan sila ni Finest China ng mga mamahaling gamit like cellphone na iPhone at pera katulad na lamang nung 1 million challenge niya kamakailan na kung saan ay mamimigay siya ng 1 million peso sa kanyang 1 lucky follower. Malalaki yung mga prizes niya, kumbaga, sa mga challenge niya. Ganon. At nitong kamakailan lamang ay naglabasan ang mga issue di umano na may mga followers itong si Finest China na napangakuan na nag-go sa kanyang challenge na bibigyan niya ng 1 million pesos. Pero matapos ang ilang buwan na nagdaan, wala man lamang natanggap itong followers na kanyang pinangakuan. So, yun lang po sana ito pa rin niya na lang po yung ibang pangako niya po sa ibang tao na tutulungan niya. Yun na lang po, kahit hindi na po sa akin, nasasaktan po ako talaga. Totoo po yan. Alam na, naiiyak po ako kasi alam niyo po, umasa ako. Alam niyo ba sabi ng mga tao sa akin, oy, sabi ganyan, magpa-donut ka na kasi ibigay mo na itinda mo kasi binigyan ka. Akala po nila tinulungan na ako. Sabi ko, hindi. Sabi ko, Ang chika mini-message daw nitong followers si Finest China sa Instagram, sa TikTok, sa email, sa Facebook, sa lahat ng platforms. Pero wala na daw paramdam itong si Chinese Pina. Finest China. China na lang po, tayo na nabubulol ako At nitong kamakailan nga ay naglabas ng blind item itong si Sian Gasa, ang pambansang Marites. At inassume ng mga tao na ang tinutukoy dito ni Sian Gasa ay si Finest China. So ito yung blind item na post ni Sian Gasa. Blind item, si Nech Itay na isang medyo sikat na personality ang umiidolo sa PCSO at kunyaring namimigay ng milyon-milyon sa kanyang chosen followers. Pero yun pala ay binayaran lang niya ng 5K yung tao para magpanggap na may na-receive na 1M from him. Pak! Awi! Skamas! 1M mo, gawin nating 5K. At kamakailan lang ay kinumpirma nga ni Sian Gasa na si Finest China ang kanyang tinutukoy sa blind item nito na kung saan sinundan niya ng mga post ng video ni Finest China na scripted daw ang mga vlogs, including yung isang video ni Finest China na kung saan siya ay challenge ng isang follower na umuwi ng Pilipinas from Hawaii using United Air. United Air, mga kaibigan. First class yung kanyang seats. At yung plane ticket niya is nagkakahalaga ng $16,000. Kung i-convert niyo sa peso yon, mga kaibigan, nasa 850,000 pesos. So mga 1 milyon, humigit kumulang. Pero ang tingin dito ng mga tao is scripted ang pag-uwi. Binlog niya yung pag-uwi niya sa Pilipinas. Napansin ng mga netizens na hindi tugma yung mga detalye dun sa vlog niya nung siya nag-book compare dun sa detalye nung vlog niya nung siya pauwi. Na kung saan, napansin ng mga netizens na una, hindi United Air ang kanyang flight carrier, kung hindi Philippine Airlines. Pangalawa, napansin din ng mga netizens na hindi ito mukhang first class. At agad naman itong pinatunayan ni Finest China na kung saan nag-post siya na scripted lamang ang kanyang pag-uwi. Walang katotohanan yung vlog niya na siya nag-book ng United Air na first class na nagkakalaga ng 880,000. That's all bullshit. Sa kanya na mismo nang galing. Scam. Sabi niya, hindi ako. Nagkukwento lang ako dito.
At meron pang isang video na pinost itong si Sian Gasa kung saan ito yung vlog ni Finest China na kung saan bumili siya ng kanyang dream car, ng dream luxury car na BMW. Ewan ko kung anong tawag doon sa BMW na yun, pero nagkakahalaga siya ng 25 to 30 million. Ngayon, hindi rin daw totoo na bumili itong si Finest China ng isang luxury car na nagkakahalaga ng 25 to 30 million. Ayon mismo sa salesperson nitong kumpanya. Ang sabi nitong salesperson hiniram lang or inilabas lang itong sasakyan para i-vlog ni Finest China. So pakutot kumbaga, hindi niya talaga binili. Pakutot lang kumbaga. Pero in fairness, no, para lang maging fair kay Finest China, minsan kasi may mga times na nagkakaroon ng agreement yung company and yung promoter or yung influencer na kung saan ipapalabas nila na binili nitong influencer yung product na yun at hindi nila binigay or pinahiram. So pwedeng gano'n yung mga pangyayari. Pwede namang may agreement yung company and si Finest China. Pero kung wala at talagang binlag lang yun ni Finest China out of nowhere, tangina. Ako salesperson nung kutusan kita Finest China, aabalahin mo pa ako. So, sari-sari yung kwento eh. May mga tao din na naniniwala kay Sian Gasa at may mga naniniwala din na totoo yung mga pinapakita at yung mga pinamimigay ni Finest China. So, ako, hindi ko alam kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Kasi gaya nga ng sinasabi ko, let's be fair lang dito sa ating channel, sa ating page, no? So ako, hindi ko alam. Wala akong alam kung sino sa kanila yung nagsasabi ng totoo. Yes, nakaiinis ako kay Finest China, pero I think unfair naman kung sasabihin ko agad na nagsisinungaling siya kasi hindi ko naman alam yung katotohanan. At kung may nakakaalam mo ng katotohanan na yun, si Finest China yun, di ba? So, ayaw akong magsabi na totoo yung sinasabi ni Sian Gasa, nagsisinungaling si Finest China. Vice versa, ayaw ko din sabihin na nagsisinungaling si Sian Gasa, totoo yung sinasabi ni Finest China. Pero kung tatanungin nyo ako, personally, hindi ako fan ng ganyan yung mga pamigay-pamigay. Lalo yung mga pamigay na too good to be true. Alam mo yung too good to be true, yung masyadong malaki, masyadong mahal, masyadong imposible. Alam mo yun, tapos ipamimigay mo lang. Diba? 1M, papamigay mo lang ng ganun-ganun lang. Para sa akin, too good to be true. Diba? Hindi ako fan ng mga ganyan-ganyan. Hindi ako nagsusupport ng mga ganyan-ganyan na mga klase ng contents. Lalo, kung hindi mo ma-justify sa akin kung saan galing yung mga pinamimigay mo. Kasi it matters kasi doon pa lang sa point na namimigay ka pero hindi nila alam kung saan ka kumukuha ng resources mo, medyo nakakaduda na yun At hindi maiiwasan ng mga tao na magduda. Kasi kagaya niyan, di ba? Ang laki-laki ng pinamimigay. Tapos, hindi mo ma-justify kung saan ang gagaling yung resources. So, hindi maiiwasan na may mga tao talaga na magdududa kung totoo ba talaga yun. Kasi, saan ka kukuha? Kumbaga, maniniwala pa ako kung 5K lang yan di ba? Kaso million 100,000, puta magkano iPhone? Ang lalaki di ba? Kagaya ni Mr. Beast. Puta, mauunawaan ko kung si Mr. Beast ganon. Namimigay siya ng ganitong bagay, ng isla, ng bahay, ng sports car, ng 1M. Kasi ma-justify mo kung saan niya kinukuha yung pinamimigay niya. Kasi ang laki ng viewership niya sa YouTube. Yung mga videos niya, nagre-range yung viewership niya ng 100 million views. May mga negosyo pa yon, may mga promotion pa yon. So, kumbaga, na-justify siya kung saan nanggagaling yung pinamimigay niya. May justification, kumbaga. Kaya sabihin mo na scripted yon, may maniniwala talaga sa'yo kasi alam nila na capable ka. Actually ako wala naman akong problema sa mga contents na scripted. Kasi at the end of the day, nakigets ko na they are doing this for entertainment purpose. Gusto nila makapag-entertain. Kasi di ba nga yung mga teleserye, mga movie, mga scripted din naman yan at meron din ilang mga content creators dito sa Pinas na gumagawa ng mga scripted content, scripted pranks, di ba? Lalo na yung mga comedic na types of contents. Minsan meron yan silang mga inserted jokes na tinatawag. Yung inserted jokes is yung magjo-joke ako pero alam na ng mga kasama ko yung i-joke ko tapos magpe-fake club lang sila na tatawa sila na kunwari natawa sila dun sa joke ko. Pero kumbaga alam na nila yung joke. Nasabi ko na yung joke ko sa kanila. So yun yung inserted jokes na tinatawag. Kaya sa akin, normal naman yung mga scripted na mga contents, no? Pero ang sinasabi ko lang kasi doon is okay lang yung scripted na jokes pero make sure na maayos yung execution mo. Nagigets nyo ako? Kumbaga,
Okay lang na scripted yung jokes, basta hindi siya halatang scripted, na hindi ka mabubutasan na, ay puta, scripted. Yung hindi halata na niloloko mo yung mga tao, kasi ang mga tao naman naglilibang lang din yan eh. Nagpapaloko din minsan yung mga yan, basta natutuwa sila eh. Kasi kapag ka scripted yung contents mo, tapos halata na scripted, puta, may inis sa'yo yung mga tao nun. Iisipin nila, ginagago mo sila. Diba? Hindi mo sila nililibang, ginagago mo sila. Lalo yung mga ganitong klaseng content, yung mga namimigay-migay na ganyan. Siyempre, tangina, may mga taong umaasa dyan eh. May mga taong nag-aasam na sila yung mabigyan, tapos scripted lang pala. So, medyo ano siya, medyo hindi maganda, kumbaga. Lalo yung ibang mga Pinoy, puta na, marami sa atin yung ganyan. Gustong-gusto nila yung ganyan, namimigay ng pera. Weakness yan ng ilang mga Pinoy sa atin. Weakness yan ng maraming Pinoy. Kaya minsan kahit mali na yung influencer, basta namimigay ng pera, laging may pag-giveaway, puta, talagang suportado pa rin ng mga Pinoy eh. Talagang pinaglalaban sa comment section. Weakness yan dito sa Pilipinas. Kasi gullible ang mga Pinoy. Mabilis mapaniwala. Ipagtatanggol ka nila kahit mali ka, basta tumutulong ka, basta alam mo yon, may chance sila na mabiyayaan nung pinamimigay mo na pera. Pagtatanggol ka niyan, yung mga yan. Gaya nga nasabi ko, kainaan yan ng maraming Pilipino, yung mga creator na namimigay. Tingnan nyo yung mga motovlogger. Yan din yung target nila eh. Yung mga nag-online limos. Kasi madami talaga sila eh. Ang lawak nung market eh. Pag nakuha mo yung mga ganong klase ng tao, yung mga lagi nangingi sa comment section, mga online limos, tangina biglang bulusok talagang followers mo eh. Kasi ang dami talaga. Kaya pansinin mo yung mga comment section ng mga content creator na ganun yung content, yung mga namimigay. Compare mo sa comment section ko or nung ibang content creator, tangina magkaiba eh. Pag ang content mo ay yung namimigay ka, ang comment ng tao, puta boss, baka pwede makahingi ng tulong, boss, pambigas lang, boss, panggatas lang. Ang dami nun, puro ganun. Hindi na connected, hindi na related yung comment nila na panghihingi dun sa video. Nagigets nyo? Compare dito sa comment section ko or sa comment section ng iba na nag-comment related dun sa video. Kumbaga naglalabas sila ng sentiments nila connected dun sa video, hindi nanghihingi. Yun yung nagpapadami ng followers nila, yun ang nagpapadami ng comment sa video nila, yun yung nagpapadami ng share sa mga video nila. Mga namamalimos, mga pambili ng ganito, pambili ng ganyan, pampa-hospital. So, that's how it works. Malaki yung population ng mga ganung Pinoy, yung nangihingi talaga ng online limos. Kaya sila, yung tina-target ng mga ganitong klaseng creator. Nagigets nyo? Solid yan, men, yung mga yan, yung mga nang-online limos. Solid yan, pag naging follower mo yung mga yan, talagang ilalabang ka ng patayan yan. Kasi yung thinking nila, may makukuha ko dito. Ito na lang ipagtatanggol ko, kahit mali siya. Kasi mali mo, baka ako ang maambunan. You know what I'm saying? Ganon. So again, I am not saying na fake or scam itong si Finest China. What I'm trying to say is, hindi ako convinced. Hindi ako kumbinsido. Siguro kailangan ko pa ng counting supporting documents para maniwala ako. Kasi wala pa akong nakikitang mga taong natulungan talaga eh. Yung nabigyan talaga eh. Kayo may nakita ba kayo? May alam ba kayo na taong nabigyan niya talaga? Yung talagang tinupad yung mga challenges? Kung meron man, paki-comment po sa baba para din alam ko. Diba? Yung nabigyan talaga. Wala akong alam eh. Wala akong nakita. Tapos naglabasan pa yung mga ganyang issue. Kaya hindi mo masisisi yung mga tao kung nagda-doubt sila, kung may duda sila. Kaya yung mga supporters ng ganitong klaseng creator, huwag nyo gawain yung mga taong hindi naniniwala. Diba? Anong kung gusto nyong makapandimos, pero alam mo yun, lagyan nyo naman ng konting dignidad yung sarili nyo. Hindi porket alam nyo makakalimos kayo dun sa tao o may mapapala kayo dun sa tao eh. Ipagtatanggol nyo na, ilalaban nyo na ng patayan sa comment section. Aatakihin nyo. Siyang pulutong pa naman kayo, ang dami nyo pa naman. Diba? Kasi hindi nyo nga alam kung may nabigyan talaga eh. This is not also pertaining kay Finest China lang ha. Ito in general to. Sa lahat ng creator na ganyan yung content at sa lahat ng mga followers ng creator na ganyan yung content. Just so you know, para alam nyo lang, nagmumukha lang po kayong tanga at kawawa. Nagmumukha kayong pagat na pagat. Nagmumukha kayong habol na habol dun sa perang ipamimigay ng creator na pinagtatanggol nyo. Kasi kahit sablay na ipagtatanggol nyo pa din. Mag-isip kayo, gamitan nyo ng utak, huwag kayong puro hingi. Kahit mahirap ka, pwede kang mag-isip logical, critical. Hindi naman kailangan na mayaman ka para makapag-isip ka ng logically or critically. Tingnan nyo din yung mga bagay-bagay, balansehin nyo din. Lagyan nyo ng dignidad yung sarili nyo, huwag kayong puro hingi. Huwag nyo iasa sa ibang tao yung kapalaran nyo, yung buhay nyo. Eto medyo masakit to, pero I think kailangan nyo siyang marinig. Alam nyo, sa totoo lang, kayo yung dahilan kung bakit nakakaupo sa gobyerno yung mga politikong korap. Kasi kayo yung mga tao na mabigyan lang ng 500 pesos. Iboboto nyo na yung tao, susuportahan nyo na yung tao, ilalaban nyo na ng patayan sa comment section. Without knowing na yung binigay naman nila sa inyo, ibabawiin din nila soon.
na makaupo sila sa pwesto. Tapos magrereklamo kayo na naghihirap tayo. Eh paano? Binoto nyo yung mga korap kapalit ng 500 pesos. Sinuportahan nyo kasi namimigay ng pera. Kasi yan ang weakness nyo. Alam nilang marami kayo, kaya kayo yung ginagamit nila. Kaya kayo yung pinupunterya nila. Tapos magrereklamo kayo, naghihirap ang bansa. Let's kayo, pagagawan nyo rin yan.